tingnan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko sa buong universe. Welcome tayong lahat na subaybayan ang palatuntunang hitik sa impormasyon. Ang isyong panlipunan balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Saya bago, lumaraw sapa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya Samahan ninyo ako sa loob ng isang oras na programa. Walang personalan, trabaho lamang po tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang inyong makakasama sa loob ng isang oras na maghatid sa inyo ng balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. na matalas, bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikinang. Sa bawat palala Ang headlines po natin ngayong umaga mga kababayan ay ang Blue Ribbon Committee hearing kahapon, may June 16 ay nauwi na lamang sa isang pagpupulong matapos na barahan o ikangay hadlangan ang pagsasagawa ng Blue Ribbon hearing na dinaluhan ng 18 mga dating mga sundalo at naragdagan pa ng 4 at ang 10 pang nalalabi ay hindi pa nakukunan ng kanilang mga personal na affidavit at ipagsusubpina sa kanila para makadalo sa nasabing usapin, sapagkat kahapon ay dumating din sa venue ng pagdarausan ng nasabing committee, subalit isa na ho rito si Senador Amy Marcos at maging si dating Ilocosur Governor Chavit Singson. Sila ho ay hindi na ho pumasok sapagkat nakasarado, at ang sabi ni Attorney Baligod ay itong si Senate President Alan Peter Cayetano ay dumulog sa Supreme Court para asikasuhin kung alin ba talaga ang dapat na mamayani, yung Senate leadership, yung Cayetano Block o ang Gatchalian Block. Mamaya ho ay ating hihinga ng paliwanag ang mga maalam sa batas at ano ho ang magiging kahihinatnan, sapagkat hinihintay ho yung resulta ng ilalabas ng hukuman o ng Supreme Court. Kaya ho ay aalamin ho muna natin kung bakit hindi ho nakarating sa Blue Gym ang mga senador na dapat sana ay mangunguna dyan ho sa Blue Ribbon Committee. At batay ho sa impormasyon ay mahigpit ho ang seguridad at ang panggigipit ng administrasyon, kung kaya't hindi ho sila nakarating, hindi ho sila nakadalo dyan ho sa sinasabing Blue Ribbon Committee, na dapat ay marinig yung mga karagdagang mga impormasyon patungkol ho sa malawakang nakawan at distribution ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control anomalies. kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Isa ho sa mga dahilan ay yung mga senador na magdaraos ng nasabing pagdinig
ay binanta na ho, meron hong mga pagbabanta at ang mga ito ay sasampahan ng kaso batay ho dito sa pahayag ng National Bureau of Investigation sapagkat ayon ho dito kay Senador Erwin Tulfo na nanawagan sa publiko na huwag maniwala na mayroong Senate Blue Ribbon hearing kahapon ho, June 16, 2026. Ito ho ay sa kabila ho ng panawagan ng nitong si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na magkakaroon nga ho ng Blue Ribbon hearing sa nasabing petsa. At kaugnay ho niyan ay nagpahayag ho nagbitaw ng pahayag itong si Senador Erwin Tulfo na wala siyang binigyan ng permiso para magsagawa ng hearing sa flood control. Kaya't ho, wala rin ho umanong papel itong si Defensor sa Senado Blue Ribbon Committee. Kundi ito ay isa lamang ho mga nag-guide dito sa mga dating mga sundalo. The committee wishes to clarify that the recent announcement made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing of said date were made without the authority and approval of the committee accordingly. The committee categorically rejects the misinformation being circulated online, ani pa niya, sabi pa ho ni Tulfo. Pero ho itong si former Congressman Mike Defensor ay nag-announce ho na sa kabila ho nung kanya sa kabila ho ng pagbabawal ho sa kanila nang nitong si Senador Erwin Tulfo ay nanawagan pa rin ho itong si dating anak kalusugan Representative Alan Peter Cayetano na panoorin, suportahan yung kanilang ginagawang pagpupulong. Hindi na ho ito naging Blue Ribbon Committee hearing kundi nauwi na lamang sa isang pagpupulong para lang ho mailahad ho sa publiko yun ho mga dapat na malaman na ilantad nitong mga dating mga sundalo. At kaugnay ho dyan, ang NBI ho ay talaga naman ho matindi ho yung kanilang pagbababala na ang mga posibleng mga kaso na sa mga lalahok sa umunoy hindi autorisadong Blue Ribbon Committee hearing ay magkakaroon ng mga kaso at ang mga reklamong kriminal sa mga taong sangkot sa isinagawa ho kahapon ho na umnay Blue Ribbon Committee hearing ay walang opisyal na pahintulot ayon pa raw dito kay NBI Director Melvin Matibag. Ito ngayon ho mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ano ho? At para malinawan din ho tayo sa mga isyo na lumalabas ho kahapon pa ho hanggang sa kasalukuyan sapagkat ngayon ho ay naghahanda na ho yung Senado sa kanilang yung assembly diyan ho sa Senado no. Ito subalit marinaw hong tinanggi ng kasalukuyang leader ng Blue Ribbon Committee na naka-schedule na official ho sa hearing siya nabanggit na raw ay hindi na ho ibig sabihin kanila na ho itong pinabulaanan sapagkat malalagay nga ho sila sa hindi magandang kalalagyan sapagkat may nakaamba ng mga kaso at ayon nga dito kay Senador Rodante Marcolita na anumang oras o araw sa linggong ito ay maari ng ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya at maging sa kanyang mga kasamahan o sapagkat ang mga si Senador Marcolita siyang namumuno ho dyan
siya hong ponente diyan sa Blue Ribbon Committee na pagtuklas para mailantad yung katotohanan na kung sino-sino ba talagang mga opisyal ng gobyerno ang may kinalaman diyan ho sa malawakang nakawan sa kabanang bayan. Ano ho? Ito hong para ika nga ay makaiwas naman, nakabawas-bawas. At sa pagkayo ho, nag-oorganisa ho nito sina Atty. Baligod at saka dating Anak Kalusugan Party List Representative ito si Mike Defensor. Kaya ho, yun ho ay napagkasunduan, kaya dumating ho sa punto na nagkaroon ho ng harangan ho diyan, kaya hindi ho nakatuloy ang grupo ng Cayetano Black na dapat na pumunta sa venue ay sa Supreme Court ho nagpunta para linawin yung legalidad kung sino ba talaga ang lehitimong Senate of the Philippines o Senate President, sapagkat meron hong dalawang block ngayon nitong Sherwin Gatchalian Block at Alan Peter Cayetano Block, yung dalawa hong bersyon ng Senado ngayon. Ito ho kasi kayo matigas ho ang mga loob nitong Sherwin Block, Sherwin Gatchalian Block, sapagkat ito ho ay sinaang-ayunan ng administrasyong Marcos na sila ang lehitimo gamit yung Abilino at Cuenco case, at maging sinang-ayunan din ng mga dating mga Senate President, mga abogado at mga mga lecturer ng batas sa iba't ibang universidad ng Pilipinas. Kaya ho, ito ho ang nagiging sandata ho naman ng Cayetano Black. Ngunit ito hong sandata naman ng Cayetano Black ay ang kung ano ang nakasulat diyan ho sa konstitusyon. Ang Senate rules ang kanilang pinanghahawakan, kaya ho sila ho ay kagkag na dumulog diyan ho sa Korte Suprema para maresolba ang usapin diyan ho sa magkabilang panig na nag-aagawang posisyon kung sino ang lehitimo na Senate na Senado sa Republika ng Pilipinas, sapagkat dalawa ho na ngayon. Ang una, Senate of Malacanang. Ang pangalawa ay Senate of the Philippines. Na ang ayon nga ho dito, hindi ho ako may sabi nito, ang sabi ho ni Senador Alan Cayetano, ang Senate of Malacanang ay siyang ang komite ho nito ang siyang magtatanggol, tagapagtanggol ng mga tiwaling opisyal, na mga korap na opisyal, gamit ho ang iba pang ahensya ng gobyerno, lalo na ho itong NBI at ang Ombudsman, na siya hong nagkakarirahan para ho hadlangan ang mga kritiko ng administrasyon na pilit na tumutuklas at inuungkat ang katotohanan kung sino ang may pananagutan dito sa malawakang nakawan sa kabanang bayan. Ano ho? Kaya antabayanan ho natin yung magiging resulta kung ilalabas ngayong araw na ito ang ng Supreme Court ang desisyon kung sino ang lehitimong Senado ng Pilipinas. Kaya antabay lang po ho tayo, mamaya meron ho tayong kukuning inputs. Yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah. Sa kasalukuyan po ay patuloy pong iginigiit ng kapo ni Senate President Alan Peter Cayetano at ilang kaalyado nito na questionably ang naging proseso dahil nang ginawa hong pag-convene ng 12 senador
na dumalo sa sesyon na nagresulta sa pagkakaupo nitong Senador Gatchalian, si Tulfo, sa mga mahahalagang mga komite, ano ho. Kaya ho, ito ho ay dapat na maresolba kaagad sapagkat nagpapatuloy ho ang bangayan at pagkakahati-hati sa loob ng Senado hinggil sa bisa ng reorganisasyon at sa otoridad ng mga opisyal na kasalukuyang namumuno sa ilang komite, kabilang dito ang Blue Ribbon Committee, ano? Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit ba? Okay mga kababayan, ay sumusulit po tayo sa mga balita ho diyan sa ating computer sapagkat nag-usap ho daw itong company, itong company ng Cayetano at saka Gatchalian Black, ano ho. Pero wag muna isunod na ho natin yan. At ito hong Gatchalian Black ay ito nga ho ay ika nga ay ang sabi ng mga eksperto sa batas, mga abogado di Campanilla, na ang itong Gatchalian Black ay ika nga ay may butas, sapagkat inihintay ho rito yung Supreme Court decision. At ito ho ay may kinalaman doon ho sa mga senador na nag-aklas ng harap-harapan ngayong ang mga ito ay posibleng makukulong o kaya makulong at masibak ng habang buhay o hindi na ho makapag-practice na sumali sa public office. Sapagkat hanggang sa ngayon po, anumang oras o araw, ay hinihintay ho ang pagbaba ng hatol ng Supreme Court kung sino ang legitimate na Senate President at majority sa Senado matapos nga hong magpakilala itong Gatchalian Black na sila daw ang legitimate. At ito namang Cayetano Black na siya namang nagsasabing sila ang tunay na majority. Kaya ho, isa hong napakalaking usapin ho yan sa politika ang parating na mga pangyayari matapos nga mailantad ang mga solidong basihang legal na ika nga ay babasag ho dito sa paksyon ng Gatchalian Black, sapagkat base ho sa pinakahuling pagsusuri ng mga nakalap na impormasyon na ang ginawang kodita o pabigla-biglang pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President noong June 3, 2026 ay hindi lang basta illegal. Ito ay isang krimen sa ilalim ng revised penal code na may kaukulang parusang kulong at perpetual disqualification o pag-ban habang buhay sa serbisyo publiko. Ito ho ang kanilang inilabas na mga pahayag ng mga dekano sa batas. At ang pagkakasabi pa ho dito, ang imputation ng batas kung bakit diretsong kulong ang Gatchalian. Itong
biglang pag-upo, ika nga, yung kodita na ginawa ng pabigla-bigla at pag-upo nitong si Sherwin Gatchalian bilang acting president, at pagpuno ng mga committee dyan ho sa Senado. Sapagkat batay ho dito sa mga eksperto sa batas ay hindi ho ito simpleng bangayan lang, o kaya ito ay nagkaroon ho ng faction, sapagkat ito ho ay sinasabing usaping kriminal, ay sa ilalim ng ating mga batas, particular ang revised penal code. Ang mga senador na bumubuo ng 12 member faction na ito ay nahaharap sa mga sumusunod na kaso na may kaukulang hatol at pagkakabilanggo. Ito ho ang haharapin. Sa kabila ho ng kanilang pagharang, kanila ho pagpupumilit na sagkaan o kaya ay pagbawalan, ika nga ay barikadahan para lang ho maisagawa ho yung mga pagdinig. Kaya nga ho lumabas na ho mismo sa Senado yung kahapon, isasagawa na sa labas ng Senado yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ay nahadlangan pa rin sapagkat ayon dito kay Senadora Amy Marcos, darating din may araw din at darating ang panahon na lalabas ang katotohanan. Ang mga simpleng bangayan na ito ay di sa magkabilang party ay ika nga ito ho ay mayroon hong isang malaking usapin sa ilalim ho ng ating mga batas. At yun hong 12 miyembro na bumuo noong mga posisyon ay meron hong kakaharapin. Anong mga posisyon? Blue Ribbon Committee o ano pa man yan, ay meron daw hong kakaharapin na kasong nababatay o nakasaad sa Article 177 ng Revised Penal Code, ang usurpation of authority. Ang krimen ng pagpapanggap at pagganap sa katungkulan ng isang opisyal ng gobyerno ng walang lehitimong karapatan, ayon ho sa Revised Penal Code Article 177, ay sino ho ang dapat na ika nga ay patawan ng parusa dito? Ang parusang pagkakakulong, sapagkat ito daw ho ay mayroong parusang kulong at perpetual disqualification o kaya ay habang buhay na banned sa pagsiserbisyo publiko. Itong usurpation of authority. Si Senador Sherwin Gatchalian bilang pangunahing may sala. Sino ba? Dahil umupo na siya sa silya, nanguna sa sesyon at nag-issue ng mga utusan ng walang legal na basihan, kasamang makukulong bilang mga co-principals ang 12 senador na bumoto at sumuporta sa kanya dahil kinilala nila ang isang peking liderato. Ito na ho. Ito ho ang nakasaad sa batas. Ito ho ang itinakbo ni Senate President Alan Peter Cayetano dyan ho sa Supreme Court. Iniakyat ho ito ang ganito hong usapin. Kaya ho itong ganitong reklamo ay inihintay ho na ilabas ng Supreme Court. Ano ho? Isa pa ho ay saan na ba tayo? Kasamang makukulong bilang mga co-principals ang 12 senador na bumuto at sumuporta sa kanya dahil kinilala nilang isang peking liderato. Parusa ho dito ay 6 na buwan
6 na buwan hanggang 4 na taon at 2 buwang pagkakabilanggo kasama ang pinakamabigat na hatol ang perpetual special disqualification. Kaya dito ho ay matatapos ang inyong mga karir. Karera ho ninyo sa politika. Ito naman yung angka ni Senador Gatchalian, plastic king ito sa negosyo ng mga plastic. Yung kanyang tatay si Sir William, ang tinataguri ang plastic king. Sapagkat yung kanilang negosyo ay may kaugnayan sa produksyon ng mga plastic, iba't ibang uri ng plastic. Wag lang yung mga plastic ang mukha. Ang ibig sabihin ho ng perpetual special disqualification, mga kababayan ko, ay tapos na ho yung karir ng mga politika, ng mga masasangkot dito. Bawal nang tumakbo at bawal nang humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno habang buhay. Hindi na ho kayo, kahit na siguro kayo ay barangay tanod, hindi na ho kayo pwede. Bawal na ho kayo. Kapag lumabas ho ang desisyon ng Supreme Court. Kaya dito ho sa Act tending to prevent the meeting of Congress and disturbance Article 140 and 144. Kagaya ho ang ginawa ho ninyo na pagbabarikada dyan ho sa Senado nang dahil di umunoy merong peking threat dyan ho sa loob ng Senado. Ay sino ba'y nasa loob ng Senado? Di yung mga USA lang dyan, yung USA, yung Office of the Sergeant at Arms na siyang nangangalaga sa seguridad at katahimikan dyan ho sa loob ng Senado. Hindi naman ho sila threat bantay nga ho, yung mga security nga ho yan Kaya ho tinatawag ho yung multo. Ang krimen ng pag-aantala, paggulo o pagpigil sa lehitimong pagpupulong ng Senado sa pamamagitan ng paglikha ng isang illegal na paksyon. Ano sabi ko? Legal? Hindi ho. Illegal na paksyon. Ulitin ho natin ang krimen, ang pag-antala, paggulo o pagpigil sa lehitimong pagpupulong ng Senado sa pamamagitan ng paglikha ng illegal na paksyon kagaya ho nung ginawa nung pagtakbo. Pagtalon nitong si Senador Chis Escudero ay nagproklama na sila na ang quorum, sina Gatchalian faction. Kasama ho niya dyan, Senador Erwin Tolpo, Senador Tito Soto, Senador Ping Lacson, Senador Hontiveros, Bam Aquino, sino pa? Pangilinan, at etc. Yun ho. Yan ho ang sinasabi ho ng batas. Act tending to prevent the meeting of Congress and disturbance of Article 143 and 144 ng Revised Penal Code. Ang krimen ho dyan na ang pag-aantala, ang panggugulo o pagpipigil sa lehitimong pagpupulong ng Senado sa pamamagitan ng paglikha ng isang illegal na paksyon ay karagdagang 2 taon at 4 na buwan hanggang sa 6 na taong kulong ang mga multang at merong mga multang administratibo. Ito ho pinasok ninyo kapag lumabas ho itong desisyon ng Supreme Court. Mukhang tagilid yung mga karera ho ninyo dito. Kapag ang batas ho ay talagang paiiralin ho ninyo, walang hukus-pukus, wala na hong bending dalo. Sapagkat alam naman ho natin, yung nakaupo ngayon dyan mga low bender ho yan.
O, sino-sino yung mga law bender dyan? Sa ombudsman, nandyan. O, di ba? Agreeable. O, ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo sometimes we bend the law. Agree naman si ombudsman. Kaya ang tawag sa inyo ay law bender eh. Yun hong parusa ho ninyo ay 2 taon at 4 na buwang hanggang 6 na taong kulong at multang administratibo, at kasunod ho niyan yung unlawful assembly at usurpation of legislative powers. Dito naman ho ay dyan ho nakasulat sa Revised Penal Code Article 148 o 150. Hindi ho ako ang may sabi nito, mga abogado, mga legal luminaries, sabi nga. May mga dekano ng batas. Nakasulat ho yan sa konstitusyon, sa saligang batas. Hindi ho yan na interpretasyon ng kung sino-sino man. Yan ho ay decree, yan ho ay dekreto. Ang krimen, ang pagtitipo ng higit sa 3 tao, sila ho ay 12 ho sila, itong paksyon na ito, na mayroong layuning mangagaw ng kapangyarihan ng gobyernong labag sa saligang batas. Hindi naman ho talaga lingid na nagdeklara na nga ho sila na sila ho ang Senate pro tempore. Sila ho ang chairman ng Blue Ribbon Committee, at sila pa rin yung hawak ng Senate President as acting in capacity. Hindi ho ba? Kaya ho, maliwanag ho dito na may layuning mangagaw. Hindi na ho na natin paiimbestigahan pa. Yung layunin nila na sila ho ay talagang merong layuning mangagaw ng kapangyarihan ng gobyernong labag sa saligang batas. Ano ho nangyayari dito sa ating mga mambabatas na ito? Na hindi ba ho, ito kayo ho, dapat bago ninyo gawin ito, dapat nagre-review kayo ng batas. Masakit sa tenga at saka nakakainis na pakinggan yung pinaggagawa ho ninyo. Wala naman pala kayong basihan kung bakit ninyo ginawa ito. Ang pinagbabasihan lang ninyo yung 1935 Constitution, na yung Cuenco, na yun ho hindi na ho nababagay na sinasabi sa 1987 Constitution, na sinasabing pag sinabing lahat, walang labis, walang kulang. Ang ginamit ho ninyo may kulang Kaya ito ngayon ang nagiging punto de vista ng mga tao na kayo illegal ho kayo. Sapagkat ang senador 24 o 12 kayo, ang majority 13. Baliktad ho ang inyo ang 12 naging majority at ang 13 naging minority. Ayun. Ano ho ang parusa ho rito? Ang parusa sa unlawful assembly and usurpation of legislative powers under the Revised Penal Code Article 148 and 150 ay ang pagtitipo ng higit sa 2 o higit sa 3 tao o 12 sila. Yun ho, parusa ho dito ay 6 na buwan hanggang 4 na taong kulong at absolute disqualification. Pag sinabing absoluto, wala na hong tanong-tanong pa. Wala na hong mga ali-alibay pa. Wala na hong wala na hong sinasabing aapi-api pa tayo kasi naaapi tayo dito. Wala na hong ganun. Kaya pagsasamahin ang mga maximum na parusa sa mga krimeng ito, mga kaibigan ko, ang mga senador na kabilang
sa paksyon ni Senador Gatchalian ay pwedeng mabulok sa kulungan ng hanggang, hindi naman mabubulok siguro to. Mga bata pa ito eh. Ay ika nga ay maninirahan sa kulungan ng hanggang 6 na taon at mawawalan ng karapatang sibil magpapakailanman. Civil rights. Kaya ang sinasabi ho ng mga matatalino at hindi ho yung malnourished ang kanilang pag-iisip, ang numero ho ay hindi ho magsisinungaling. Sapagkat kahit anong gawin ho ninyong pag-resolve o kaya ay pag-add, subtraction, ang 12 ay hindi kailanman hihigit sa 13. Yun ho. Yun hong Senado ho natin, 24 ho yan eh. At wala pa man hong natitigok dito. At yung pinagbabasihan ninyong kwengko-kwengko na yan, yung ibang senador ho dyan nasa ibang bansa na wala nang kakayahan na umattend sa dyan sa mga pagdinig. Diyan ho sa 13 na yan, sa paksyo naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, itong si Jinggoy Estrada, hindi pa ho convicted ho ito eh. Miyembro pa rin ho yan ng Senado eh. At saka hindi pa ho yan nag-resign bilang senador. Ito namang si Senador Bato nagtatago yun ho dahil din sa gobyerno. Ang dapat na hindi ho magtatagaw itong mambabatas na ito kung hindi ho ginigipit din ng gobyerno. Ginagawa ninyong kasangkapan ang ICC, ginagawa niyong sandata para nga hadlangan itong si Senador Bato de la Rosa na magampanan yung kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Sapagkat kayo tinaguro ang mga tuso, yan ang nangyayari. Ang sabi nga nila who does not pay. Eto, pagka kayo ay paglabas mo nitong desisyon ng Supreme Court, magbabayad ho yung mga hudas. Magbabayad ho yung mga hudas. Kayo mga lilipat, yung mga lumipat pa, yung maghuhudas pa, sa bagay, hindi naman ho natin ay kapagtataka yan, nung unang panahon pa may mga hudas na eh. Panahon ni Kristo may hudas na eh. Panahon nung mga 1930s, panahon ni Aguinaldo may mga hudas. Marami ho naghudas sa gobyerno eh. Ngayon ho, sa gobyerno ni kay Marcos Sr., maraming naghudas. Kay Marcos Jr., ito marami din naghudas. Itong mga kampo ng mga hudas na ito, kailang ay magbabayad siguro kapag ito'y lumabas. Kanya-kanya na ba tago? Kapagkat hindi ho umiral ang batas na ito, ang taong bayan ay mag-aakla sigurado. Kasi may tuturing na ang bansang Pilipinas ay may tuturing na failed state. Hindi na ho gumagana ang katarungan pagka hindi ho ito maipairal ng maayos, may patupad ng maayos. Paano ho? Aalma ho ang sambayan ng Pilipino. Baka magaya na naman tayo noong 1986. Muli namang lahat paralyzed na naman uli ang Pilipinas. Nagiging kawawa naman yung taong bayan. Nagkamali din ho eh. Ito isa pang pagkakamali.
Kaya dito na lang ho sa pagbilang mali-mali na eh. Paano naging majority ang 12 sa 13? Kaya ho, ang sinasabi ho, malinaw na hindi pwedeng baluktutin ng kahit sino-sino pa man dyan na mga sinasabing mga matatalino, mga PhD, maraming mga tinamong mga karangalan. Hindi ho pwedeng basta ninyo lang baluktutin kung ano ang nakasaad. Dito ho sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng 1987 Philippine Constitution, ang pagpili ng Senate President ay kinakailangang dumaan sa majority vote of all its prospective members. Pag sinabing all, lahat, wala akong pasubali dito. Pag sinabing lahat, walang labis, walang kulang. All. Yung iba mukhang hindi yata nakakaintindi ng all. Dapat naintindihan ninyo, mga edukado pa naman kayo. Ang kabuuang pwersa kasi ng Senado, mga kababayan ko, 24 ito eh. At kapag kayo ho ay 24, ang mandatory majority ho dyan 13, hindi ho 12. Sige ho, ipagpipilit ho ninyo, kausapin niyo yung si Kiko Maching. Kung papasa yung inyong argumento na ang 12 ay higit sa 13. Ito hong Cayetano Black. Yan ho, sila ho yung legitimate sapagkat sila ho yung may butong 13. Noong May 11, 2026 ay hinalal po itong si Senador Alan Peter Cayetano ng 13 senador. Kaya ho siya ho naging Senate